na Ronnie na po. Si Brother Ronnie at si Sister Nenya, ang mission nila sa buhay ay magsimula ng gawain sa mga mahirap na lugar. Nung nasa Saudi po sila, nagkaroon po ng gawain doon sa Jeddah. Ano po. Hindi ko lang po alam, nagpapatuloy. No, matapos na po ang kailang kontrata doon, pumunta sila sa New Zealand at nagsimula po ng gawain sa may Auckland, New Zealand. Ano po. Meron pa rin option yun kasi nagkaroon din po ng pangalawang gawain sa Pakatani. At meron pa sa mga susunod na panahon. So, nagpapasalamat po tayo na ginagamit sila ng Diyos sa ganung paraan. So, ngayon po, si Brother Ronnie po ang magbibigay ng mensahe sa atin. So, makinig po tayo sa kanyang mensahe. Bigyan natin kay Brother Ronnie. Okay, good morning mga kapatid. Ako ay nagpapasalamat na muli tayo nagkita after a year. At nagkaroon din ng pagkakataon na ako yung marap sa inyo upang magbigay ng konting mensahe. Sabi nga ni Brother Lordy ay kami napunta sa South at ngayon sa New Zealand. Ang pagbabakasyon namin ay ginagawa kong educational para makita yung mga kalagayan ng tao, kung paano sila namumuhay, at kung paano yung panganib na nakikita ko sa mga Kristiyano mismo dahil sa impluensya ng environment at ng gobyerno mismo. So, nagkaroon kami ng pagkakataon na umattend ng mga kasal, makikipag-usap sa mga dating classmate, sa both elementary and university as well. At mga relatives ni Mrs. Nagdala rin kami ng umattend sa mga medical opportunity ang aking binata sa nag-dialysis. Pumunta rito, bumalik na sa States, at marami pang mga bagay. So, nakita ko na because of the influence of the environment at saka yung buhay na ginagalawan natin, iba-iba yung estado natin sa buhay, iba-iba yung mga trabaho natin, iba-iba rin yung environment natin. And so, naisip ko, nag-prepare ako ng lesson bago ako dumating dito, pero nung madaling araw kanina, nag-decide ako na mag-prepare ako ng lesson which is more relevant sa time natin, sa nakita ko sa aming buhay sa Saudi, sa New Zealand, at dito rin sa aming pagbabakasyon. So, ngayon, naisip ko na ang ating pag-uusapan ay tungkol sa panganib dulot ng pagiging kampante. Ito ay makikita natin lalo na sa mga Kristiyanong matagal na. So, it is the dangers of complacency, no? Makikita natin ito ay silent danger. Minsan, ang isang Kristiyano ay nagiging kalmado na, nagiging kampante na sa kanyang pamumuhay. Mag-a-attend siya ng Sunday worship, Bible study, magtatrabaho siya, gagawin niya yung kanyang obligasyon sa kanyang pamilya. And yet, makikita natin na si Satanas ay marunong, no? One of the greatest dangers to Christianity today is not yung persecution, it's not about false doctrine or yung sin na nakikita natin, open sin, but it is about complacency, no? So, ang pag-uusapan natin ay i-define natin yan. What is complacency? Magbibigay tayo ng example sa Biblia, sa mga taong naging complacent, nagkasala, iba sa kanila ay nagsisi. At pagkatapos ay pag-uusapan natin, paano ba ito na-develop gradually, paano natin ito mapiprevent. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, ang complacency, to define it, is ito ay yung nagiging komportable tayo sa buhay natin bilang Kristiyano, no? Subalit gusto ng Diyos that tayo ay mag-grow. God wants us to grow, okay? So, nakikita natin, no? Sabi ng Diyos, we have to be watchful. Ang sabi ng Diyos, we have to watch the devil because ang devil is a roaring lion whom he might devour. And so, kung hindi tayo maingat, masisilo tayo dyan by the time na
titignan natin ang buhay nung tayo naging Kristiyano, tayo ay naging mature siguro, and then suddenly, hindi na tayo gano'n. Nag-retrogress tayo dahil tayo ay nagiging complacent, no? So, gusto ng ating Panginoon Diyos na kailangan tignan natin ang ating mga sarili, yung tinatawag na self-examination. So, sa New Zealand, madaling maging complacent, no? Kasi yung mga tao, pag pupunta ka, may mga kaibigan ka dyan, hindi sila attentive sa salita ng Diyos. And so, pagka gano'n, baka mag-stop ka ng mag-preach sa kanila. And yet, we have to do our best. Meron kaming tiyain who died recently. Hindi maganda yung buhay niya in terms of morality. Pero bandang uli, nung pinuntahan namin siya, sabi niya, paano ba yung naging bautismo mo? Sabi niya, naging baptist ako. And yet, nung napangaralan siya, sabi ko sa kanya, ito yung sinasabi ng Biblia. Nung kumakain kami, lumapit sa sabi niya, iniisip ko yung sinabi ko, sabi niya, gusto kong magpabaptize. So, in short, nabaptize siya, nakapag-attend ng 4 services, and then namatay na siya. Inilibing na siya noong January 6. Siya ay tinuturing na mapalad dahil despite do sa naging buhay niya, in the end, meron siya naging pag-asa. So, sinabi natin na isa sa pinakamalaking panganib ng Kristyanismo ngayon ay ang complacency. So, sabi ng Diyos dito sa Pahayag 3:15-16, I know thy works, that you are neither cold nor hot. Ito yung sa Laodicea. No? So, makikita natin yung mga Kristiyano ron, ano na sila, kung kampante na sila. Tinatawag na lukewarm, no? Hindi sila cold, hindi sila hot, pero kampante na sila sa pagiging Kristiyano. Sabi ng Diyos, kung ganyan kayo, sabi niya, iluluwa ko kayo, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang complacency ay isang kalaban natin, no? So, ang tatanungin natin sa ating sarili, paano ba ang ating spiritual na kalagayan ngayon? So, it's about self-examination, no? Tignan natin yung buhay natin, yung ginagawa natin araw-araw. Tayo ba ay nagiging complacent, no? So, i-define natin, what is spiritual complacency? So, in English, ito ay tinatawag na a state where a believer is content with past faithfulness. So, naging tapat ako nung panahon yun, nag-grow na ako, at gano'n na lang siya, hindi na siya nag-grow, no? Nag-stop na siya. Hindi na siya nagsisikap na maging maalam sa salita ng Diyos. Hindi na siya nagsisikap na ipahayag ang Ebanghelyo. Nag-stop na siya ron. That is complacency. So, iniisip niya na yung safe na siya without any further effort. Yung tinatawag na, yun ang tinatawag na complacency. Pero sinabi ng Diyos na sa Hebreo 5:12, bilang mga Kristiyano, may panahon na dapat tayo maging teachers. Kung titignan natin ang ating sarili, from the time na nabaptize tayo, 20 years after, ganun ba rin ba tayo? That we have to be taught to the elementary principles of Christ. Kasi hindi sila nagmamature. So, sinasabi ng Diyos na dapat tayo ay huwag makontento sa nakaraan. Sinasabi ng Diyos na tayo ay lumago. Sinasabi ng Diyos na yung pananampalataya natin ay dapat na maging perfecto. Perfecto not means hindi tayo, na hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo magkakasala. So, bakit tayo nagsisikap, no? Na tayo ay magkaroon ng spiritual hunger, no? Yung iniisip mo kung ano kaya pag-aaralan ko ngayon. Iniisip mo, magpa-Bible study, ano kaya yung topic. Iniisip mo na, okay, tomorrow mag-attend, magpiprepare ako kasi that is worship, no? Yun ang gusto ng Diyos, no? There is spiritual hunger. Pero kung ang tao, makikita natin ngayon, no? Bibigyan natin yung mga sinyales ng mga complacency, baka nagiging mahina tayo sa pananalangin, no? So, yun ay isa, tignan natin, no? Yun ay isang sinyales na tayo ay nagiging weak or complacent sa ating pananampalataya, no? So, may mga example sa Biblia na makikita natin. Magbibigay tayo ng for example, tignan natin yung time, no? Una, tignan natin itong si Samson, no? Si Samson ay binigyan siya ng Diyos ng kalakasan, no? Pero dumating ang time na hindi niya alam na yung Diyos ay wala na pala sa kanya.
Paano nangyari yun? No? There was a gradual stage na nangyari yun. No? Akala niya na sapat na ang kanyang dating lakas. Naging-paglaro siya sa kasalanan at nawala ang presensya ng Diyos. No? Minsan, pwede tayo maging gano'n. No? So, we cannot assume na nandyan palagi ang pabor ng Diyos sa atin. We have to guard our holiness daily. Yun ang dapat natin gawin na naging problema ni Samson. Inakala niya na palagi siyang sasamahan ng Diyos. No? Diyos sa Judges 16:20, sabi rito, I will go out as before as other times and shake myself. But hindi niya alam na wala na pala sa kanya ang Diyos. No? So, minsan, pwedeng mangyari dahil sa ating usual na pamumuhay, no? Ay baka wala na sa atin ng Diyos. Pwede mangyari yon because we are complacent, no? Yung nagtiwala siya sa kanyang mga dating tagumpay, no? At nakalimutan niyang sumunod properly sa kanyang kasalukuyang pamumuhay. Ang ginawa niya ito, kung titignan niyo yung Book of Judges, no? Siya'y nagnasa sa mga babaeng Pilisteo. Nagkipaglaro siya sa kasalanan. Sa halip na iwasan niya ito. Siya ay pumasok sa isang patutot, no? Siya ay minahal ni Delilah, alam natin yan, no? So, paulit-ulit na iniligay ni Samson ang kanyang sarili sa tukso. Kasi kala niya malakas siya, no? So, hanggang sa dumating na wala na pala sa kanyang Diyos, no? Naging kampante siya, ang kanyang puso ay naging kampante dahil sa kalagayang ibinigay ng Diyos na siya ay malakas, no? So, ang panata ng isang Nazarite ay hindi siya dapat uminom ng alak. Okay? Hindi siya dapat uminom o umawak ng patay. Hindi dapat gupitin ang buhok niya. Pero nilabag niya yun. Ang ginawa niya, umawak siya ng bangkay ng leon. Nagisama siya sa mga andahan. No? At pinayagan ang pagkagupit ng buhok niya. So, ibig sabihin, naging complacent siya. No? Hindi na siya naging watchful o hindi na siya naging matatag sa kanyang pananampalataya. So, minsan, ang mga maliliit na kompromiso ay nauwi sa malaking pagbagsak. Yun ang nangyari sa kanya. I-compromise himself sa mga ginawa niya yon at ang nangyari nga, nawala sa kanya ang Diyos. So, i-mistook God's patience for approval kasi hindi kaagad inakala niya ang pagtitis ng Diyos ay pahintulot, no? Hindi kaagad nag-response ang Diyos that nahuli, akala niya okay lang ang ginagawa niya. So, minsan, sa ating mga buhay, akala natin yung ginagawa natin everyday, siyempre, kung hindi natin ito tinitignan, kaya natin ay okay yun sa Diyos. Pero kung meron tayong self-examination, makikita natin, magiging aware tayo kung nandiyan pa ang presensya ng Diyos sa ating sarili. No? So, yun ang nangyari sa kanya. Ito ang pinakamasakit. No? Hindi namamalayan ng isang Kristiyano sa kanyang daily na pamumuhay na nawawala na sa kanyang Diyos unti-unti. No? So, makikita natin sa buhay ni Samson bilang lesson, hindi tayo umaasa sa dating tagumpay o yung dating ginawa natin bilang mga Kristiyano. We have to continue growing. No? Huwag tayo makipaglaro sa kasalanan. Akala natin malakas tayo. And then, masasadlak tayo sa kasalanan. So, dapat maging sensitive tayo palagi sa presensya ng Diyos. We have to be sober, we have to be watchful. Kagaya nga, the devil is there always, no? So, yung sabi nga ni Apostle Paul, sometimes we feel na strong tayo, but hindi pala, tayo ay nasasadlak sa kasalanan, no? Yun ang makikita natin kay Samson. Tignan natin si Haring David. Si Haring David ay naging kontento rin siya sa kanyang buhay. Ang nangyari kay Haring David, naging idol siya, no? Sapagkat umasenso siya from being a shepherd, naging hari siya, and then naging hari siya, no? Ngayon, dapat siya may isang pagkakataon na dapat siya nakikipaglaban. Ang ginawa niya, okay, it was a spring of the chill sa Samuel 11:1 ito. Na dapat siya nakikipaglaban, ang ginawa niya, sinend niya ang kanyang general na si Joab, and he remained in Jerusalem. Sapagkat siya ay din, wala siyang ginagawa, kontento na siya, kinagdag siya ng Diyos, nadipit niya si Goliath, naging hari siya, naging complacent siya. Ang ginawa niya, siya ay nasa rooftop ng kanyang palasyo, nakita niya si Bathsheba. Okay?
Dapat nakikipag-battle siya. Ngayon, naging idol siya, that opens the door sa kasalanan. Kasi hindi na niya ginagawa yung dapat na ginagawa niya makipaglaban. Naging tamad siya. Okay? Naging tamad siya, hindi na siya naging abala sa gawain ng Diyos. Nawalan siya ng disiplina. Okay? So, nangyari, na siya nasadlak sa kasalanan. He looked, he desired, and took. Tinignan kita siya Bathsheba, kinuha niya ito bilang kanyang nagkaroon siya ng adultery at nagkaroon pa ng maraming kasalanan. Pinapatay niya ang ang asawa ni Bathsheba, si Uriah, dahil sa kanyang kasalanan. Ang kanyang kasalanan ay lumaki dahil sa isang katamaran na dapat siya ay nagipaglaban sa Jerusalem, pero pinaintulutan lang niya ang kanyang general na si Joab na gumawa nun. So sometimes when we have that obligation, hindi na natin ito ginagawa, nagiging idol tayo, hindi na tayo dumalago. Nangyari sa kanya, nagkasala siya. Although, of course, nag-repent siya. No? Kita natin. So, naging complacent si David dahil iniwasan niya ang kanyang tungkulin. No? Siya'y nagpahinga sa maling panahon. Hindi dapat siya nagpapahinga noon. Dapat siya ay nagkikipaglaban. Inayaan niya ang katamaran. Naging lazy siya, no? Tinakpan ang kasalanan. Pinapatay niya pa ang asawa ni Bathsheba, hindi agad nakinig sa konsensya. So, pinabayaan niya lumaki yung kasalanan dahil sa isang pagkakataon. Okay? So, yung sa David. So, ang lesson makikita natin doon, no? Ang complacency bumabagsak kahit sa mga pinakadakilang lingkod ng Diyos. So, kahit sabihin natin, tayo naglingkod sa Diyos sa maraming panahon, marami tayong na-deliver o na baptized na tao, marami tayong na-deliver. Tayo ay pwede bumagsak din. Okay? So, ang kagandahan kay David, siya ay nagsisi. Okay? So, si David yun. Anong may oras pa tayo, mga kapatid? No? Brother Roddy, may oras pa tayo. Okay. So, tignan natin yung mga Israelites. Yung mga Israelites na pumunta sa wilderness, those who have been rescued from Egypt, na nasa wilderness sila, no? So, they were delivered from Egypt, but sila'y namatay. Marami sa kanila namatay because of complacent unbelief, no? Makita natin na marami sa kanila nagreklamo. Paano ba na-develop ang complacency yun? No? Nakita natin na sila'y kinasiyan ng Diyos. Dinala sila. Nakita nila yung miracle ng Diyos doon sa yung paghiwalay ng dagat kung saan sila nakawala, no? Nakawala sila sa Egypt. So, nakita nila yung miracle ng Diyos. But nakalimutan nila lahat yun, no? Sila'y nasa wilderness na sila nag-complain. Wala silang tubig, wala silang pagkain. Sabi nila, gusto nilang bumalik sa Egypt. May meat doon. Sabi niya rito, dinala tayo dito upang mamatay. Nagreklamo sila sa leadership ni Moses. So nakita nila dahil sa kanilang pagrereklamo, imbes na magtiwala sa Diyos, marami sila ang namatay. No? Yung generasyon yun, namatay lahat sila, hindi sila nakarating sa promised land. Okay? So sila, tinignan nila ang kanilang karangyaan, although they were asleep in the land of Egypt, tinignan nila ang kanilang karangyaan doon, at kinompare nila ang kanyang sarili doon sila sa wilderness. Marami nagreklamo, marami sa kanila hindi nakarating sa promised land. So, kung tayo ay hindi rin maging maingat at tayo nagrereklamo, for example, sa mga sacrifices o sa mga tawag dito, yung klase ng ating pamumuhay sa mga paghihirap na dinadanas natin, pwede tayo mawala sa Diyos. Okay? So, makita natin na sabi ni Apostle Paul, yung ating dinadanas ngayon, yung present na, yung momentarily na kahirapan na dinadat natin ngayon, sabi niya, is not worthy to be compared dun sa glory that will be revealed to us. So, tayo ay mag-suffer. Tayo ay mag-persevere, no? Kung tayo man ay nahihirapan. Makita natin, the book of Peter talks about the suffering of Christians, no? Pero that we have to persevere. Sapagkat ang ating mga dinadanas na kahirapan, kung meron man sa kasalukuyan, ito ay ginagawa tayong mas
tawag dito, mas matatag, no? Kung tayo ay magtitiwala sa ating Diyos, no? So, gusto natin mapunta sa light, kaya nandito tayo. Gusto nating makasama ang Diyos. Gusto nating magkaroon ng putong na walang hanggan, but we have to persevere. Kung tayo man ay nahihirapan, huwag tayong maging kagaya ng mga tao sa wilderness, yung mga Ehipto, no? Ngayon, tignan natin, no? Yung Laodicea, no? Yung Church of Laodicea. Iniisip nila na sila ay okay na sa paningin ng Diyos. Pero sila ay nagkamali, no? Sapagkat makikita natin yung mga komportable sila, no? Sa kanilang pamumuhay, biglang Kristiyano. Pero sabi ng Diyos, kaya sabi niya, kailangan magsisi kayo, kundi sabi niya, tatanggalin ko ang candlestick na nasa inyo, no? So, tayo mga Kristiyano, minsan ay iniisip natin na maayos na ang ating pamumuhay, maayos na ang ating mga pagiging Kristiyano, aktibo tayo sa iglesia. Minsan hindi ibig sabihin na nasa iglesia tayo, na tayo ay kinakasiyahan ng Diyos. It could happen na because we are complacent, no, kagaya ng mga Laodicea Church, okay? Sila ay lukewarm, sila ay maliganggan, hindi sila mainit, hindi sila malamig. Sabi ng Diyos, I know your works, that you are neither cold nor hot, I will vomit you of my mouth. So that is complacency. Hindi sila mainit, hindi sila malamig, lukewarm sila. Kaya sabi ng Diyos, kontento na kayo na nasa gitna, walang sigasig, walang malasakit. Kaya sabi ng Diyos, kung kayo ganyan, sabi niya, hindi sila tatanggapin. Iniisip nila na sila ay mayaman, they were lacking in nothing, no? Pero sabi ng Diyos, kayo ay duka, sapagkat hindi nyo alam kung yung mga material, sabi niya, yung kanilang kinoconsider, they were self-sufficient, sa halip hindi sila nagtitiwala sa Diyos. So minsan, yung makikita natin yung self-sufficiency is a way na para maging complacent tayo. Mas maganda, sabi nga na nagsabi sa Biblia, maganda, give me neither rich poverty or richness, no? Para huwag tayong pakagawa ng masama kung tayo maralita at hindi tayo maging self-sufficient kung maraming hindi na tayo nagdidepend sa Diyos dahil sa ating kalagayan sa buhay. So sabi ng Diyos, you are spiritually poor, you are blind, you are naked. Sabi niya sa mga taga-Laodicea, ang kanilang spiritual na kondisyon, sila ay bulag, sila ay tuka, sila ay hubad. Okay? So sila ay wretched and miserable, poor, naked, and blind, sabi ng Diyos sa Revelation 3:17. Sapagkat sila ay lukewarm, sila ay complacent. No? So, kung tayo complacent, ganun din ang pagka-describe sa atin ng Diyos na tayo kaawa-awa, na tayo ay aba, na tayo dukha, bulag at hubad. No? So, we have to strive para tayo ay maging mature sa paningin ng Diyos. No? So, yun ang gusto ng Diyos. We have to strive day by day. Sabi nga ni Brother Lord the last time, sabi niya, yung ating outside appearance, no, yung outward man, it is perishing day by day. Pero yung inner man, kailangan it is being renewed day by day. That is maturity. Okay? Hindi tayo dapat maging complacent. Okay? Dapat ang ating pananampalataya ay lumalago araw-araw. Pag hindi na ito lumalago, kung conforme na tayo doon sa pamumuhay natin araw-araw, pagpunta sa iglesia, pagsamba, without growing, nagiging parang tawag dito, nagiging hindi na mahalap yung ating pagsamba, parang nagiging routine na lang. Hindi maganda yun. Okay? Hindi kinakasiyan ng Diyos kung ating pagsamba ay nagiging routine na lamang, nawawala na yung tunay na pag-ibig natin sa Diyos. Kaya sabi niya sa kanila, dapat you have to be zealous and repent. The word zealous, makikita natin, is not about complacency. It's about having the diligent effort na tayo ay sumamba sa Diyos. No? Gawin natin ang ating makakaya upang tayo ay maging kaayaya sa Diyos. Mainit na pananampalataya, ayun ang ibig sabihin. Hindi yung lukewarm, mainit. It should be yung zealousness, no? Diligent effort natin. Now, so, makikita natin, no, yung danger talaga ng complacency. Ito, ang danger niya is a spiritual decline.
unti-unti, marami akong nakita yung mga kapatid na naging complacent pagkatapos naging cold and then hindi na sila nag-attend. Kasi hindi sila lumago, okay? There is that slow spiritual decline. Hindi na sila sumasamba, hindi sila nag-attend ng Bible study, hindi na sila nagbabasa ng Biblia, hindi na sila nagdarasal. So, kanilang pagka ganon, their conscience will become dull. Okay? Acceptable na sila sa kanila yung mga bagay na ginagawa nila. They compromise with sin. They tolerate small things na hindi kaya sa Diyos. Ang kanilang conscience ay nagiging hard and dull towards sin. Okay? And then, nagiging weak na sila. And then, ang mangyayari, mawawala sila or they just become complacent. But the sad thing is, they will miss the spiritual reward. Hindi sila kakasiyan ng Diyos. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:27, I discipline my body. Baka siya mawala. Okay? So, yung unti-unting paghihina ng Espiritu, kailangan tignan natin yon. Yung pamamanhid natin sa kasalanan, kailangan tignan natin yon. Yung ating mahinang impluensya sa iba. Okay? Yung gradual na yan, yung complacency, yung ating faith, it will decline gradually. Okay? And then later on, mawawala tayo. So makikita natin yung mga kapatid na gano'n. It could serve as warning sa mga mature Christian. Nade-develop yan. Tignan natin. Kung ang ating sarili, how complacent develops, okay? Kung tayo ay hindi na nagdarasal. Mahina na tayo magdasal o hindi na nagdarasal. Yung worship ay nagiging routine. Wala na sa atin yung mahalap na pagsamba. Okay? Kung yung tayo ay nagtitiwala sa mga bagay na ginawa natin, marami na akong nagawa para sa Panginoon, at ayaw na nating gumawa pa ng mas marami pa, ayaw sa ibinigay na gift sa atin ng Diyos. Okay? So, ganun ang complacency na di-develop. Okay? Unti-unti, makikita natin sa ating mga sarili. Bakit dati ganito yung ginagawa ko para sa Panginoon, bakit ngayon hindi na? Okay? It's a gradual thing, no? So, tayo ay nagpapabaya sa panalangin, yun, no? Pagsamba na wala sa puso, yun ay mga signs, symptoms na ang complacency na di-develop sa atin. So, it could happen, no? It could happen. Kahit si Apostle Paul, sabi niya, I discipline my body. Kasi, pag iniisip niya, malakas siya, less mapupol din siya. So, paano ngayon ang tanong is, paano natin mapiprevent ang complacency? Let us examine ourselves. One, of course, sabi natin, you have to have that spiritual hunger. Tayo ba kung gutom ka physically, maghahanap ka ng pagkain. Kung hindi ka kakain, magigilig ka kung hindi ka iinom. Gusto mo talagang kumain. That is hunger, no? Now, parehas yan sa spiritual hunger. Kung tayo ay hindi na tayo hungry sa salita ng Diyos, complacent tayo. Eventually, gradually, magpo-fall tayo dyan. Kaya sabi ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus, sa Matthew 5:6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. We have to have that hunger, no, for righteousness' sake. Kung hindi, mawawala tayo. Nakita ko mga experience kahit sa New Zealand, mga kapatid, yung sabi nga ni Brother Lordy, lulubog lilita, na minsan nandito, minsan nandyan. 2 linggo, 3 linggo, wala. 4 na linggo, nandyan. 5 linggo na, wala. 6 na linggo, nandyan. Tapos hindi mo na sila makikita. Kumusta dyan, mga kapatid? Sabi niya, may trabaho ko, hindi ako nakakapag-serve, etc. So, hindi gumagawa ng paraan para maging kaya sa Panginoon Diyos. Wala yung spiritual hungerness and thirst. Okay? Pangalawa, okay? So, pinag-uusapan natin how we can prevent complacency. Kailangan we have to cultivate spiritual hunger. Pangalawa, be watchful and prayerful. Kailangan mapanalangin tayo. Pag hindi na tayo nananalangin sa Diyos, we pray without ceasing. Kahit ano pa yun, in everything, we have to give thanks to God. Pag hindi na tayo nananalangin sa Diyos, hindi na tayo nagbibigay pasalamat, be anxious for anything. Yung concern natin, hindi na natin pinapanalangin sa Diyos. Okay? Ano na tayo dyan? Na that is a sign of complacency. O hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos.
So we have to be watchful and prayerful. Okay? So, prayer, at saka yung cultivate spiritual hunger. Yung pangatlo, we have to continue growing. Okay? Ang sabi ng Diyos, we have to grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay? Search the scripture for it, then you have eternal life. Pag hindi na tayo nagbabasa ng Biblia, pag hindi na tayo nagtitingin ng lesson, okay? Ano tayo, nagiging stagnant tayo, yung mga nag-aaral sa salita ng Diyos, lalo pag natututo yan. They search yung mga other sources of knowledge about the Word of God. Tinitingin ng concordance, yung mga binds, okay? Tinitingin ng ibang mga translation sa Biblia. So they keep on growing, they keep on understanding the will of God, okay? Grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Ngayon, kung hindi na tayo nagbabasa ng Biblia, pumupunta lang tayo sa service, hindi tayo nag-grow. We became complacent. Okay? Yun ang makikita natin doon. So, yung development ng Kristiyano, more on his personal study rather than relying doon sa narinig natin. Okay? So, we have to grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Pangapat, we have to serve faithfully and consistently, always abounding in the work of the Lord. Minsan, yung even the preachers themselves, sila'y nalulumo, no? Sapagkat wala naman nababaptize. Yung mga kapatid, patuloy pa rin na absent, late. Yung mga kapatid, hindi nagse-service. But we have to serve faithfully and consistently, no? So, we have to always abound in the work of the Lord. So, 1 Corinthians 15:58. Okay? Yun ang sabi ng Diyos. So, tips ito, no? Preventing complacency, we have to cultivate spiritual hunger, yung importante. Huwag natin pabayaan, alisin sa ating sarili yung tinatawag ng zealousness, okay? Yung thirst, okay? Be watchful and prayerful, continue growing, serve faithfully and continuously, not forsaking the assembling of ourselves together. Yung iba nga, hindi na nag-a-attend, okay? Sa New Zealand, meron kaming kapatid to, ginagawa nila pag meron silang nurse, no? Meron silang work pag Sunday, nakikipagpalit sila. Nakikipagpalit sila ng duty so they can attend on Sunday. Okay? Ano yun? That is serving God faithfully and consistently. Accepting correction. Okay? So, makikita natin na kung tayo nagkamali at tayo ay sinabihan, no? Kailangan tanggapin natin. We have to, because ang Diyos, pinapayuhan yung mga mature Christians to do the chastening, no? Of course, in love, upang matuto tayo lahat, tayo mapunta lahat sa langit. So, makikita natin that growth is intentional. Kailangan talaga may program ka for spiritual growth. Kailangan may disiplina ka so that you are always awake, no? Hindi, because we are not immune to the wiles of the devil. Awake tayo, sober tayo, watchful. Okay? Pagka tayo ay naging complacent, we are no longer, yung shield natin, wala na yan. Okay? The shield na the book of Ephesians, we have to wear the full armor of God. Kasi yung devil nandiyan. So minsan nawawala, we keep our guard down, no? Hindi dapat. So, makikita na in conclusion, ang Diyos ay hindi tayo tinawag para tayo maging comfortable sa buhay. He calls us for commitment. Okay? Ang Diyos gusto niya, we have to be committed. Okay? Kung tayo natutulog according to Romans 13:11-12, it is high time to awake sa ating pagkakatulog. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa kaginawaan, kundi sa katapatan. Okay? So, life of a Christian is not about being comfortable. It's about being faithful to God. Okay? So, and finally, makikita natin we have to examine our heart. Okay? So, nakita ko sa mga pagpunta-punta namin sa mga bahay-bahay, pagkikipag-usap sa mga relatives, sa mga kakilala, okay, sa mga in-laws, okay? Makikita natin, ginagawa ko yun na parang a way to reflect on myself as well. Ganun ba ako? Ganun rin ba yung gusto ko? So, we have to examine our heart. We have to renew our zealousness. Okay? And if we are already drifting, okay? We have to renew our first love. Siguro about this tayo, like the Ethiopian eunuch, he went his way rejoicing. Naging masaya siya. Okay? So,
nakita ko rin yung auntie na tinatawag ko sa New Zealand, nung nabaptize siya, umiyak siya. And then, nung namamatay siya, ang sabi raw niya, paraiso, paraiso. So, naintindihan niya that she will be on a better place. Okay? So, we have to examine ourselves. Okay? Huwag natin pabayaan tayo ay mag-trip away. Okay? Ang ating pag-ibig ay mawala, yung pag-ibig natin sa Diyos. Okay? So, finally, in Hebrews 2, sabi niya, therefore we must give it the more earnestly to the things that we have heard, lest we trip away. Kung hindi na natin pinag-iingatan ang mga bagay na ating narinig, sabi ng sumulat sa Hebreo, baka tayo'y mapaanod palayo. Okay, so we have to take heed of the things that we have heard. Yung salita ng Diyos, yung narinig natin sa Bible study, sa sermon, okay? Yung pagbabasa natin, yung nakikita natin sa salita ng Diyos, sabi niya, we have to take heed. We have to meditate on it. Ito ay tignan natin, pag-ukulan natin ng pansin, diligent effort sa ating pag-aaral. So, kung hindi, baka tayo nagiging complacent, okay? At then, kung tayo nagiging complacent later on, maghihina tayo, magiging cold tayo, ang ating obedience ay magiging delayed, and eventually, magpipay tayo. We drift away from the love of God. Okay? So, bumalik tayo sa ating unang pag-ibig kung ang ating pag-ibig ay hindi nakagaya ng zealousness nung tayo na bautismuan. Okay? Panibugi ng ating spiritual na disiplina. Okay? Panibaguhin. Okay? We have to renew. Ibig sabihin, tanggihan ang sariling kasapata, okay? Yung self-sufficiency, at manatiling magbantay hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang drifting away is so easy. Okay? Ano lang, huwag ka nang mag-attend na service. O mag-attend ka, wala sa sarili, huwag ka nang magbasa. Drifting is easy. Subalit, yung faithfulness, it requires a lot of effort. Pero it is worth the effort because ang katubas niyan ay eternal life. So, madaling maanod, ngunit ang karapatan ay sulit sa lahat ng pagsisikap of the promise of eternal life. Di ba yun ang gusto natin that we will inherit eternal life? And in order to attain that, we should be zealous in our faith to God, hindi yung complacency. Okay? So, nakita ko sa ating pakikipag-usap sa mga classmate na yumaman, na nagkaroon ng construction company, mga naging konsehal, na naging connected sa mga politician, common denominator, naging kumpante sila ng buhay because sa mga karangyaan na dinulot ng environment, sila nagkaroon ng pagkakataon to accumulate wealth in this world. But sabi ng Diyos, yung mga bagay na yan, even if you earn the whole world, okay, and loses your soul, walang pakinabang yan. So people do not understand na pinakamahalagang bagay sa mundo is the salvation of our soul, hindi yung pag-accumulate ng mga material thing dito. So, by connecting with friends and previous classmates, hopefully there may be an opportunity to reach them, okay, just through Messenger or Facebook, para may share din ang salita ng Diyos. But without connection, hindi tayo pwedeng basta na lang mag-preach sa kanila. You have to establish that relationship. So, hopefully, nagkaroon tayo ng konting, just a reminder that we have to remove complacency in our life. But we have to restore our passion doon sa pagiging Kristiyano, the zealousness, so that we could be right in the eyes of God. So yun po ang ating maikling mensahe. Hopefully, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon to prepare the slides. So although meron akong binigay kay Brother Lordy, pero konti lang, mga cue lang for the message. It doesn't matter kung wala tayong presentation sa aking pagkawari. Maraming salamat.